Even in pain, in the storm, I will worship you, Lord. For I know that in you there is truth, eternal peace, pure love. In the end, when I meet you, in eternal glory, I will praise you. Worship the Lord, Jesus our guide, light and peace. Dahil binigyan mo na naman kami ng panibagong kalakasan, panibagong araw, Panginoon, para ikaw ay sambahin sa dakong lugar na ito, Panginoon. Lord, maraming pong salamat, Panginoon. Lord, sa iyo namin inaalay ang lahat ng pagsambang ito, Panginoon. I-prepare mo po ang aming mga puso sa iyong mga salita, Panginoon. I-prepare mo po, Panginoon, ang aming mga isip, Lord God, to worship you in this morning. Lord, iset aside namin muna ang lahat ng aming mga dalahin, Panginoon. Hayaan mo na ikaw muna, Panginoon, ang aming sambahin, Panginoon. Because apart from you, we can do nothing, Panginoon. Totoo yan, Panginoon. Kaya naman, Lord, sa umagang ito, wala po kaming ibang sasambahin kundi ikaw. Wala kaming iba, Lord God, na pagbibigyan ng aming mga tinig kundi ikaw lamang, Panginoon. Kaya naman, Lord, sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba sa umagang ito. Salamat, Panginoon. At ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Sige po, tayo po muna ay makaupo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Sino po rito yung nagagalak dahil sa buong linggo ay andito na naman tayo para sumamba sa Panginoon? Amen. Amen, amen. Parang yung iba ayaw. Mga kapatid, ang pagsamba po sa ating Panginoon is a good or it is a privilege. Amen po ba? Isa pong pribilehyo na tayo po ay makapagsamba sa buong linggo sa ating Panginoong Jesus. Amen. Sino po rito yung pinagpala sa buong linggo? Amen. Amen. Sino po rito yung handang ipagsigawan ang mabuting gawa ng Diyos sa buhay niya? Amen. Sige, tinatawagan natin si Tatay. Hallelujah. Isa po malakas na palakpak sa Panginoon. Mga buto, sabi natin, pag-gising natin sa umaga, isang pagpapala na. Yes. Sa araw nito, kung araw na ito, September, memorable po ito sa akin. Alam ko rin bakit. Ito po yung nasa ko na isang pagsubok na hindi ko naasahan. At ito rin po yung huli. Yakap ko sa sister wife ko. May soul na lang kita ng dunia. Salamat sa Lord. Ginamit ang sister wife ko. Makakilala kami sa Lord. At nagpapasalamat din po ako sa Kanya dahil namawala siya. Iniwan niya ako. Malalaki na itong anak ko. May mga asawa na. Mahirap po sa isang ama yung wala ng partner na maliliit pa. Kaya nagpapasalamat din po sa buhay niya at sa buhay paglilito niya. At salamat. Ito po yung iwan ng legacy sa akin at patuloy paglilito. At salamat sa buhay niya. Ginamit siya upang Lord na makilala kami ng anak ko. At nagpapasalamat po ako kay Santa Uya ngayon na salamat sa Lord na nakumpos niya ako kapag wala na sister wife ko. Hindi po, yung isang dumaranas dito ako ng kalungkutan. Hindi, alam ko, hindi ako pinabayaan ng Lord. Nagkakawala niya. Salamat sa Lord. Sa buhay Panginoon. Dito po namin nasasabi ko kung lang tayo sa Panginoon. Walang pagsubok na hindi natin kaya sa buhay ang kasama natin si Lord. At salamat sa Lord. To God be the glory. Amen. Salamat po sa buhay ni Tatay. Yung isang taon po ng pagkawala po ng kanyang sister wife, isa po yon breakthrough sa kanya. Amen.
Dahil kung iisipin po natin yung pinagdaanan ni Tatay before, ay salamat sa Panginoon. God is always good. Amen po ba? Wala pong mahirap sa Panginoon. Wala pong mahirap sa Panginoon. Kaya patuloy lamang po tayong humawak sa presensya ng Panginoon, sa habag at biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Sino pa po? Ako po. Sige, palakpakan natin si Brother Dick. Ang Panginoon, birthday celebrant. Celebrant pa daw. Okay. Ano yun? 16 pa. Bigla kasi yung nag-post yung may Facebook, hindi ko alam kung bakit ginawa yun. Magpasalamat po ako sa Panginoon kasi nung noon ay wala po kasi tayo akong driver's license card, nakakuha na ako. Yung driver's license card na po nila, iba na yung itsura. Kaya malaking pasasalamat ko sa Panginoon na ko ng driver's license card. Kasi dati papel lang. Ngayon nakuha ko ng resmong card na talaga. Kasi nagpupulang sila sa driver's license card. Buti nakakuha ako. Kaya sabi ng LTO officer doon, meron naman kahit buha na. Kasi sinabi ko na sa registration ng ito, sinabi ko na sa pagkuha ng driver's license card. So meron na po sila, nakapag-print na rin po ako. Tapos nagpapasalamat din ulit ako, pasagod po sa PNDIC. Kasi ang PNDIC, kilala ko yung may tip pagdating sa mga sulungan ng mga pyesa ng motor. Sila yung mga pumunta natin. Ako, muntik-muntikan na naman ang bumagsak. Kasi tinawag ako sa likod, sabi niya, kuya, pumunta ka doon. Pero kailangan sa'yo. Sige po, pupunta ko doon. Sige po, kuya, wala kang brake light. Ha? Wala akong brake light. Ginawa ko naman ng kahapon. Pinagdadaw ko ng so, pare-pareho. Yung pala nakatiin yung foot brake. Naka-center stand. Sabi niya, baka meron ka dyang WD-40 para kasi dito nag-i-stack up. Hindi ko yan nag-i-stack up, ganyan po talaga yan, sabi ko sa kanya. So, tinanong ko yung foot brake, kinanap ko, hindi ko nawala yung ilaw. Pinahindot ko ulit, nagkaroon ng ilaw. Alam mo mo yan, naka-center stand po yan. Kaya ganyan po yung nangyari. So, kailangan tanggalin mo yung center stand para magtuloy-tuloy yung foot brake. Okay, sabi niya, naniwala ko sa ako. Kaya, yun, hintay ko naman, sige, pupunta na ako doon. Nakaupo sa loob, mag-aantay na lang ako. Nakaupo ako doon sa loob, sabi ko sa Panginoon doon, tulungan mo ako ngayon masa ito kasi ginagamit ko pag hatid sundo sa ate ko eh. Tapos ginagamit ko pa yun sa ito pang mga gawain, ganyan. Tapos yun, nakita ko yung nag-checker ng PNDIC, tumasok sa loob, dala yung susi ito, sabi, hindi na doon sa counter. Ngayon naman, sabi ko, mukhang bagsak yata ako dito, sabi ko. Tapos yun, pagpasalamat ko na kasi tinawag na yung number ko, sabi ko dito sa counter, kasi nagbayad na ako sa counter, binigay na rin yung resibo, binigay yung resulta, pagtingin ko pare-pares na pass, wow, kasi talaga, binusot ako nito na. Lahat pasado eh. Amen. Yan, nakalabas na ako, pasalamat ako doon sa nag-testing ng motor. Salamat kuya, thank you. Kunti ka naman mabagsak eh. Thank you Lord, salamat. Hindi ba ko pinapasalamat mo sa Panginoon? Amen. Nothing is so hard to Jesus. Amen pa, wala pong mahirap sa Panginoon. Pag inuna po natin ang Panginoon, everything is added unto us. Sabi nga ng kanyang salita, seek first the kingdom of the Lord and all shall be added unto us. So yung kanyang pagpasa ng kanyang registration ay inuna niya pong sinig ang Panginoon. Amen po ba? Dahil wala naman tayong magagawa kung hindi tayo sasamahan ng Panginoon. Hindi po natin kaya sa ating sarili naman, talino, lakas, kung wala pong pagsama ang Panginoon. Amen po ba? So, sino pa po? So, kung wala na po, tayo po ay aawit at magpuri sa Panginoon. Okay? Sino pa? Wala na po ba? Sino pa?
ba? Okay. Announcement po. Tayo po ay mag-held ng 23rd anniversary ng ating main church po sa lugar ng Pasig Arena. Tama? Yung last year po. So everyone is invited. Meron po tayong nakalaan na 2 pong van. Okay? Ang ating pong location dun sa van po ay dito sa ating church, sa clubhouse. Okay, at yung isa ay sa Villa 1. Okay? Ang ating pong time po na assemble po is 11:30. Okay, aalis po ang bus ng 11:45. Okay po? So, wag po kayong magpahuli dahil pag kayo po ay nahuli, magpo-commute na lang po kayo, mas mahirap. So, 11:30 po ang ating pong assemble time. 2 po yun. Kung hindi nyo mahabol dito, pumunta kayo ng Villa 1. Okay? So, 11:30, 11:45, aalis na po ang van. Tapos, pagdating po doon, meron po tayong isang location. Hahanapin nyo po ang Lord of the Nations sa Mateo chapter. Okay? At doon po, yung mga gustong pumunta at wala namang pong budget, wag na po kayong mag-alala. Libre po lahat. Okay? So, pumunta lang tayo doon, magpuri sa Panginoon, at damhin ang presensya ng Panginoon sa araw na yan. Amen po ba? Sino po rito yung excited? Amen! Ipalakpak po yan sa Panginoon. Hallelujah! So, excited na po ang lahat. Amen po ba? So, sige, sa umagang ito, tayo po ay aawit sa Panginoon, sasamba sa Panginoon. Kaya kung ano man ang inyong problema, iset aside niyo po muna, hayaan niyo si Lord ang kakatagpo po ng lahat ng inyong mga alalahanin. So, tawagin po natin ang ating worship leader. Sige, palakpakan natin ang Lord sa buhay ni President. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Are we all excited today? Amen. Can we shout praise the Lord? Ang hina naman ng palakpakan para sa Panginoon. Hallelujah! Can we shout praise the Lord? Hallelujah! Sabi na dito, babasahin ko lang sa Psalm 145. Babasahin ko sa NLT version. Sabi niyo dito, I will exalt you, my God and King, and praise your name forever and ever. I will praise you every day. Yes, I will praise you forever. Great is the Lord. He is most worthy of praise. No one can measure His greatness. Amen po ba? Let its generation tell its children of your mighty acts. Let them proclaim your power. I will meditate on your majesty, glorious splendor, and your wonderful miracles. Amen. Amen po ba? Naniniwala ba tayo na ang Diyos natin is a miracle worker? Amen. Lahat ng problema natin ay kayang-kaya ng Diyos yan. Amen. Kaya hayaan mo na sa umagang ito ay mapapurihan mo ang ating Panginoon. Amen. Amen. Isang malakas ang palakpak at pagpuri sa Diyos. Hallelujah. Our God is a great God. Amen. Our God is a healer God. Amen. Do you believe, church? Hallelujah. Shout praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Come on, church. Praise Him. Praise Him. Praise Him. Praise Him.
one. Open the eyes of the blind. There's no one like you. Not like you, Jesus. Not like you. Into the darkness. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. Not like you. I know.
Our God is stronger, that you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God is greater. Our God is greater. He's our God. Our God is strong. He is healer. Hallelujah. Our God is healer, awesome in power. Our God. Our God. Our God is greater. Let's go. Let's go. That you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God. Our God. Our God is greater. Our God is stronger. That you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God. Our God. That is our God. He is stronger. Hallelujah. He is our healer. He is awesome power. Our God is greater. Our God is stronger. That you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God. Our God. And our God is good. Then we will never stop us. And if our God is with us, nothing said. And if our God is with us, who will never stop us? And if our God is with us, then nothing said. And our God is for us, then who will never stop us? And if our God is with us, then nothing said. And if our God is for us, then who will never stop us? And if our God is with us, nothing said. And if our God is for us, then who will never stop us? And if our God is with us, then nothing said. And if our God is for us, then who will never stop us? And if our God is with us, then nothing said Hallelujah! Our God! Our God is greater, our God is stronger, that you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God. Our God is greater. He is stronger. Yes, Lord. You are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. We go and go. We go, yes, our God. Yes, hallelujah. Our God is stronger, that you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God. Our God. Yes, our God. Our God is hallelujah. Our God is stronger, that you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God. Our God. Once again, our God. Our God. Hallelujah. Our God is stronger, that you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God. Our God. Salamat sa presensya mo, Panginoon, na patuloy namin nararanasan, O Lord. Salamat, Panginoon, sa umagang ito at patuloy na namin pupurihin sa lugar na ito, Lord God. Hayaan mo, Lord, na ang lahat ng papuring ito
Salamat, Panginoon, hindi po na sayang oras namin, hindi na sayang panahon po namin. Lord, ito po ang araw na kung saan ay dinadakila ka po namin sa aming kalagitnaan. At Lord, nais ka po namin pasalamatan sa mga bagay na patuloy niyo pong ginagawa sa aming pong mga buhay. Kahit hindi po namin nararamdaman, Panginoon, you are working, Lord. Kahit hindi naman po namin nakikita, you are working, Lord. Because you are a working miracle God, Lord. Salamat, Lord, na meron kang gagawin, Panginoon, at ginawa na sa aming pong mga buhay. Lord, pagpapatuloy ka na sa iyo dahil alam namin na ikaw ang Diyos na mga pangyarihan sa lahat. At Lord, kami, Panginoon, ay nagpapakumbaba lamang dahil wala po kaming magagawa sa aming pong mga buhay. Maliban na kami ay gatunan niyo po, Panginoon, ng iyong kapangyarihan at dagdag, Panginoon, ng iyong biyayang grasya, Panginoon. Salamat, Panginoon, ipinagkakatiwala mo, Panginoon, ang iyong gawain, Panginoon, ang mga salita mo na ang pag-aralan sa aming pong kalagitnaan. Thank you so much, Lord. Bless mo ang pakikinig ng bawat isa, at pagpapala, Panginoon, ng bawat isa. Thank you, Lord, in Jesus' name we pray. Okay, so good morning po sa lahat. So matagal-tagal din po akong hindi nakapag-preach po rito. Ito po siguro, I think may isang tulo pong nag-mission sa lugar ng Tubigarao. Good news po, may ginagawa po ang Panginoon po dito. So nang nag-start po ang gawain po doon, hindi po dahil sa akin para maliwanag lang po, kundi yung pagkilos na ginagawa po ng ating pong Diyos. So nag-start po, sabi ng isang kapatiran, Pastor, nag-start tayo ng kitchen lang, kitchen eating, yung mga member ng church. So parang sabi ko, oo nga, nag-start tayo ng kaunti lang. Kasi nagkaroon po ng separation, may panganak po yung LOTN diversion, at karamihan halos ay natuta doon. So, kunti lang po ang natira po dito sa kabila. Dahil ini-increase ng Lord yung territory ng Panginoon. So, nagsimula kami ng 18. Tapos, ipinaubaya ko lang naman sa Panginoon ang lahat ng biyaya. Ang good news po, mga kapatid sa Panginoon, ay dumating po yung
Nasa umabot po kami ng 40 ang member ng church. Tapos, praise God, salamat kami sa Panginoon. Umabot ng 60 ang member ng church. Praise God, purihin po ang Panginoon. To God be the glory. Umabot po ng 80 ang member ng church. Praise God, ay kung marami yung member ng church. Kung nakarang Sunday po, hindi po ako nagkakamali, umabot kami ng more than 100 sa church. So, ang target po namin, nabuksan po ang, wala pong tayo ng pastor nyo doon. Monday to Friday, may Bible study. Pero pa doon, may mga mentoring po na ginagawa. May week-week tayong siniservice po doon. So, ang dami pong ginagawa ng Panginoon doon. At kung mapapasyal kayo sa LOT in Tubigaraw, kung si Mama Marie, ayan. Medyo pinagandahan ng Panginoon ng kaunti ang Tubigaraw. Pero may plano kami na ipakapos yung building na yun. Hindi siya bahay, kundi building talaga siya. Siguro mga 6 yung laki nito. Ako siya naman mga 6, ganito kalaki. O more than pa, laki ng church. So, yan po ay dahil po sa ginagawa po ng Panginoon. Hindi po dahil sa inyong likod, kundi dahil po sa ating Panginoon. Ginagamit lang po ako ng Panginoon doon para ang pastor. At bago po ako umalis, ang good news po ay meron pong nagbigay ng pang-down ng sasakyan. Wow! Galing ng Lord, ano? Sa ano? Nagplano po kayong bumili po ng snacks. Praise God. So tayo po ay mag-aral po ng salita po ng Panginoon. Okay na ba? So, habang wala pa, inaayos pa nila. Kwento ko, pastor. Kwento ka pa. Isa pa sa pastor na Woodless. At ang good news po, dahil bawal ka po mag-preach doon na walang PowerPoint. Kaya po, obligado po akong gumawa ng PowerPoint dahil po, kumbaga, isa yun sa mga natutunan ko po doon ng gusto. Yun, pag-aaralan po natin, the act of the woman, the pouring of the alabaster jar. Meron na lang po akong 35 minutes para i-preach po ito sa inyo. Hopefully, na mag-enjoy po tayo sa salita ng Panginoon. The act of a woman. Next slide, please. Okay, ito po yung verse natin. Okay, sabi rito sa Tagalog ng Lucas chapter 7, minsan si Jesus ay naanyayahan kumain sa bahay ng Pariseo. Pumunta naman siya at dumulog sa hapag. Nang mabalitaan kumakain si Jesus sa bahay ng naturang Pariseo, isang babaeng itinuturing na makasalanan. Sa bayang yun, ang nagpunta roon na may dalang pabangong nasa sa siglang alabastro. Umiiyak siyang lumapit sa paanan ni Jesus at hinugasan ng kanyang luha ang mga paa nito. Pinunasan niya ng kanyang sariling buhok ang mga paa ni Jesus. Sinalikan ito at binubusan ng kabango. So, next slide, please. Tingnan po natin yung isa pang verse. Yung binasa natin kanina ay sa Luke. Ang binasa naman, babasahin na po natin ngayon ay sa Matthew. Sabi rito, while Jesus was in Bethany. So, ibig sabihin, yung lugar na pinuntahan ng ating Panginoong Isus ay sa lugar ng Bethania. At ang pinuntahan niya ay isang Pariseo, Pharisees, na ang nagngangalan ng Pharisees na yon, the home of a man known as Simon the Leper. Pag sinabing Simon, ang pangalan ng pari na yon ay si Simon the Leper. Dahil si Simon po ay nagkaroon po ng ito. Ang sabi po ng ibang scholar dyan, itong si Simon ay pinagaling ng ating Panginoong Jesucristo. At inanyayahan niya ang Panginoon o in-invite niya na magkaroon ng salo-salo doon po sa bahay niya. Dito, sa bahay ni Simon the Leper, a woman came to him with an alabaster jar, a very expensive perfume which she poured out on his head as he was reclining at the table. So, okay, next slide. Ito po yung introduction natin. Sige, i-click mo na lang.
Jesus invited to a dinner in the house of the Pharisees named Simon the leper. A woman who lived a sinful life, she brought an alabaster jar. Ito po yung scenario po dyan, ano? Habang ang sarap po ng kainan ng Panginoong Hesus, kasama po si Simon the leper, yung Pharisees na yon, bigla na lang po sa kalagitnaan po nila, ay pumasok po yung babae na meron dala-dala pong pabango. Okay? At ang ginawa niya, sa ibang translation po, ay binuhos niya po sa ulunan ng ating pong Panginoon. At pagkatapos na pong ibuhos sa ulunan ng ating Panginoong Hesus, pumunta po siya sa panan ng ating Panginoong Hesus at binuhusan po niya ng pabango. So from top to the bottom ng ating pong Panginoong Hesus, binuhusan niya po ng pabango. At ang ginawa niya, umiiyak siya na pinupunasan ng buhok, pinupunasan, lumuluha siya, ng luha niya ay napunta doon sa panan ng Panginoong Hesus at pinupunasan niya po ng kanyang buhok. So, next slide. Ito po yung summary outline natin. The act of the woman received a priceless reward. The act of the woman is a beautiful thing to our Lord Jesus Christ. Palakpakan po muna natin ang Lord. Next slide. Okay. Ayun ang mahirap pag wala pa akong controller. Kasi minsan, mas maganda po, balik. She stood behind him at his feet, weeping. She began to weep his feet with his tears. She wiped them with her hair, kissed him before our perfume on them. Ito pong ginawa ng woman ay isang klase ng act o isang klase ng action na hindi po kayang gawin ng pangkaraniwang tao. Okay? Biruin mo ba naman, hindi ka naman imbitado doon sa handaan kasi mostly, sa kaugalian po ng mga Hudyo, ang mga babae po ay bawal pumasok kapag nag-uusap ng mga lalaki. Bawal po silang mag-enter po doon or kumausap pa sa lalaki. Pero ito, this kind of woman, pumasok po siya doon sa table na yon, sa bahay na yon, na hindi naman siya invited. Okay? At mga kapatid sa Panginoon, grabe yung klase ng act na para bang extreme. Pero kung kayo po ay nandoon at kasama kayo ng Panginoong Hesus, iisipin niyo yung babae ito ay overacting. Iisipin niyo ng anong klase nga yan, kabaliwan. Okay? Pero alam niyo ba kung bakit nagawa ng babae yung bagay na ito? Dahil merong bagay na ginawa ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay na hindi niya makakalimutan. Okay? Para matukoy po natin ang babaeng ito, ang sabi po doon ng binasa natin sa lugar po ng Bethany, at dalawa lang po or isang bahay lang po ang madalas puntahan ng Panginoon doon sa lugar ng Bethania. Ito ay yung bahay po ni Lazaro na ang kapatid niyang si Martha at saka si Mary. Okay? At kung pag-aaralan niyo po yung sitwasyon ito pong si Martha, okay, at si Mary na kapatid ni Lazaro, ayon po sa scholar, hindi po galing sa akin, ayon po sa kwento ng mga scholar, itong si Maria or si Mary ay tinatawag din pong Mary Magdala. At halos po, kung sabi po nila dyan, itong si Mary Bethania at si Mary Magdala ay iisang tao lang po. Nang ibig sabihin, ang sabi doon sa binasa natin, as sinners, makasalanan. Okay? Sa lugar po ng Bethania, mahinhin po itong si Mary. Okay? Pero sa lugar po ng Magdala, kasi yung lugar ng Mary Magdala, yung lugar pong Magdala ay isa pong lugar na kung saan ay pinupuntahan po ni Mary. Ang sabi po doon, Mary is a prostitute. Kaya nga, ang nakakilala po doon kay Mary, sabi niya, dito, ay yung babaeng yon ay makasalanan. Okay? Makasalanan po. So, tuloy po tayo. Next slide. Okay. Ngayon, mga kapatid sa Panginoon, alam niyo ba na kung bakit ginawa ni Mary yung bagay na ito, ang sabi po ng scripture ay ganito,
7 demonyo ang pinalaya sa kanya ng Panginoon. Okay? 7 demonyo ang pinalaya sa kanya ng Panginoon. Tapos may isang senaryo pa na kinakaladkad yung babae at hinaharap na gusto nila, iniharap ng mga Pariseo, sabi niya, yung babaeng ito ay nahuli na nangangalong niya. Ang sabi ng batas ay dapat siyang mamatay. Pero ang ginagawa ng Panginoong Isus, sumusulat lang siya sa lupa, never niyang ginudge yung babae. Okay? Sabi niya, sino mang walang kasalanan sa inyo, siya ang unang bumato. Pero wala pong bumato dahil lahat po ay meron pong kasalanan. Nung tumingin si Jesus sa babae, sabi niya, oh, walang bumato sa iyo. Sabi niya, hindi rin kita huhusgahan, umayo ka ng mapayapa. So, ibig sabihin, pinalayas yung 7 demonyo at nakaranas siya ng encounter sa Panginoon na pinatawad ang kanyang kasalanan. And dahil doon, mga kapatid sa Panginoon, this act, mga kapatid sa Panginoon, is as a response ng pasasalamat niya sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Sino po rito yung mga tao na nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos? Lahat tayo. Sino po rito yung walang kasalanan? Lahat tayo ay makasalanan. Kaya tayo nandito, nagpapasalamat sa Diyos dahil lahat ng kasalanan natin ay pinatawad. Nilimot ng Diyos ang lahat ng ating kasalanan. Nakaranas tayo ng himala po ng ating pong Panginoon. Same with Mary. Kaya nga, yung act na ito, yung kanyang ginawa, ay parang extreme sa mata ng maraming tao. Pero to, this is the act of thanksgiving sa ating Panginoong Hesukristo. Tuloy tayo. Balik mo dito. The response of the people inside the house. Ito po yung maaaring sabihin ng mga tao doon po sa lugar po ng bahay. Okay? When the Pharisees who had invited him, he saw this, he said to himself, if this man were a prophet, sabi niya kung ang taong ito ay propeta, he would know who is touching him and what kind of woman she is, that she is a sinner. Hinusgahan po siya ng Pharisees. Yan po ang nasabi sa kanya, kung alam lang ng lalaking ito na kung siya ay propeta, dapat alam niya na ang babaeng ito ay isang makasalanan. Next slide. Ang sabi niya po niya ng isa pang tao doon sa bahay, some of those present, okay, were saying indignantly to one another, why this waste of perfume? It could have been sold for more than a year's wages in the money given to the poor. Yan po yung mga tao, yung response ng mga tao doon sa bahay. Sayang yung pabango. Dapat ibinigay na lang sa mahirap yung pabango na yun. Next slide. Okay. Ito po yung response din ng mga disciple. When the disciples saw this, they were indignant. Sabi niya doon, why these ways? They asked, this perfume could have been sold at a high price in the money given to the poor. Parehas po sila ng mga tao, those people na nasa bahay, pati yung mga disciple, ay ganun din po yung response. Okay? Isa pang response po, ito pong yung mabait po na alagad, ay ito po yung sinabi. Yan. But one of his disciples, Judas Iscariot, mabait na alagad, who was later to betray him, objected, sabi niya, why was not this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year's wages. So nang hinayang po sila doon sa ginawa po ng babae. Amen po ba? Mostly mga kapatid sa Panginoon, ito po ang gusto ko pong makita nyo. Kapag tayo po ay magbubuhos or magbibigay ng pasasalamat sa Panginoon, kapag tayo ay nakaranas ng tinatawag na pagpapalaya ng Panginoon, kapatawaran sa ating kasalanan, mga kapatid sa Panginoon, pakinggan niyo ko. Ito po yung nagiging reaction natin na yung buhay po natin ay binubuhos po natin sa ating Panginoong Hesukristo.
hindi naiintindihan ng maraming tao. Why? Bakit mo ginagawa yung pagpapastor? Bakit mo ginagawa yung pag-worship leader? Bakit mo ginagawa yung pag-aayos ng silya? Bakit ka naghuhugas ng pinggan? Bakit ka nagigitara? Bakit ka nagdadrum? Maaaring hindi nila maintindihan. Sayang yung effort mo. Walang kwenta yan. Pero alam niyo ba, na yung bagay na ito, this is an act of thanksgiving sa ating Panginoong Hesukristo. Now, tingnan po natin ang Panginoon. Sasagot niya dito sa 4 na tao na kung saan ay nagsabi doon sa babae. Next slide. Ayan. Okay, so bago tayo pumunta doon. Sabi nito, if we act like a woman, wasted, this perfume could have been sold a high price in the money given to the poor. Sabi niya doon. Next slide. Jesus responds to Judas Iscariot. Ano ang sabi ni Judas? Sayang. Ano ang sabi ng Panginoon? Leave her alone. So si Judas po, nag-comment po doon sa babae or nagkaroon siya ng objective doon sa babae na yung ginawa ng babae ay kinontra po ni Judas. Pero ang sabi ng Panginoon, leave her alone. Jesus replied, it was intended that he should save this perfume for the day of my burial. You will always have the poor among you, but you will not always have me. Ano sabi ng Panginoon? Leave her alone. Next slide. At ito po ang sabi ng Panginoon doon sa disciple. Ang sabi ng Panginoon, aware of this, Jesus said to them, why are you bothering this woman? May kaso po ba ito? Bakit nyo ginagambana yung babae? Alam ng Panginoon yung bulungan nila. Sabi nyo, why are you bothering this woman? She has done a beautiful things to me. So, ibig sabihin mga kapatid sa Panginoon, anumang bagay na gagawin natin para pasasalamat sa ating Panginoon, these things is a beautiful things para sa ating pong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nung ako po ay may trabaho, sabi niyo, huwag kang maglingkod sa Lord. Kasi magugutom ka. Diba? Nagtataka yung iba, madali kong iwanan yung trabaho pag tinatawag ako ng Panginoon. Hindi mahalaga sa akin trabaho, ang mahalaga sa akin ay ang Panginoon. Why? Because these things is a beautiful things sa ating Panginoon, Hesus Kristo. Maaaring may ginagawa kayo na extreme doon sa iba. Pero ginagawa niyo yun para sa ating Panginoon, Hesus Kristo. Naalala niyo na ba, o may naisip ka ba na ginawa mo na extreme? Ako meron. Extreme. So, sobrang extreme, nagagalit yung asawa ko. Extreme. Pero, sa huli, naintindihan niya naman ako. Bakit pagkabuhan natin natin? Okay, so, okay lang maghabaan ka ng konti? Yes po, yes po. Meron pa akong nakausap doon sa Pampanga kahapon ng nakaraang araw, kasama ko si Pastor Edgar. Ang pangalan niya ay si Brother Alan sa kanyang isawa niya sa Santa City. Ang unang kong nakilala sa kanila ay si Brother Alan. Ngayon, hindi niya masuportahan ko si Brother Alan dahil ang puso niya, ang sabi niya, magpapatayo ako ng bahay ng Panginoon. Diba? Tapos, alam niyo ba, na nahihirapan si Sister Jocelyn na ibigay yung kanyang tithes sa Panginoon. I-pour out ang kanyang tithes sa Panginoon, nahihirapan siya. And then, lakas loob, pikit mata, i-pour out po nila yung tithes sa Panginoon. Then, ang response naman ng Panginoon, pinagpala ng Diyos ang kanila pong mga buhay. At alam niyo,
kung mapapakinggan nyo lang po, 1 oras siya nagkukwento ng pagpapala sa kanilang pong mga buhay. Alam nyo, sabi ko nga, no, kapag talaga ibinuhos mo yung bagay na yun sa Panginoon, talagang dadaloy naman talaga ang pagpapala sa inyo. At ito po, naipatayon na po nila yung church ng Araya, praise God. At the same time, nagkaroon po sila ng sasakyan ng province. At the same time, marami po sila naging lupain. Dati, 600 lang paano ka makakapagpatayo ng bahay niyan. Everyday, nakita nila. Pero alam niyo, pinagpala po sila ng Panginoon. Kasi ang ganda po ng puso nila para sa Diyos. At mga kapag sa Panginoon, anything na act na gagawin mo sa Diyos, maaaring mag-comment ang ibang tao, pero huwag mo silang pakinggan. Gawin mo yung mga bagay na nasa sa iyong puso. Pag ginawa mo yon, nasabihin ng Panginoon, this is a beautiful things to me. Palakpakan po muna natin ang mga. Ang sabi ng Panginoon to those present, leave her alone. Why are you bothering her? She has done a beautiful things to me. Next slide. Ang sabi ng Panginoon doon to Simon, ang sabi niya doon, Jesus answered him, Simon, I have something to tell you. Tell me, teacher. He said, 2 men. Okay, meron daw pong 2 lalaki. Ang merong utang. Yung isa ay 500 dinari, ang isa ay 50 dinari. Ngayon, parehas silang tinatawad sa kanilang utang. Hindi na siningil ng Lord. Sinabi niya, next slide. Sinabi niya, sino ang neither of them had the money to pay him back, so he canceled the debt of both. Now, which of them will love him more? Ano sagot ng Panginoon? Now, which of them will love him more? Sino yung nagmamahal sila ng mas malaki? Tama bang English ko? Now, which of them will love him more? Simon replied, I suppose the one who had the bigger debt canceled. Yung malaki daw po ang ibinigay, siya po yung malaking pagmamahal na kung saan sinabi rito, malaking pagmamahal. Yung malaking utang, malaking pagmamahal. So, ibig sabihin, kung meron kang malaking ginawa ang Panginoon sa buhay mo, o meron kang something na ginawa na worse sa ating Diyos, meron kang utang sa Lord. Alam nyo, ang laki-laki ng utang mo. Pero ang sasabihin ng Panginoon sa iyo, cancel na yung utang mo. Amen. Wala ka ng utang. Pinatawad na kita. And then, sasabihin ng Panginoon, sino ngayon ang nagmamahal ng mas malaki sa Panginoon? Di ba yung mas malaking, may malaking pagkakautang? Di ba? Ngayon, next slide. Jesus responded. Then he turned toward the woman and said to Simon, do you see this woman? I came into your house. You did not give me any water for my feet, but she will wet my feet with her tears and wipe them with her hair. You did not give me a kiss, but this woman, from the time I entered, has not stopped kissing my feet. Sabi niya. So, itong babaeng ito, sabi niya, hindi mo binigyan ng tubig. Hindi mo binalo yung hinugasan yung pato. Pero yung babaeng ito, ang ginawa niya, siya yung minilya at pinupunasan. Yung luha niya ay napunta doon sa panahon ng Panginoon at pinupunasan yung kanyang ng kanyang buhok ng aking. Next slide. At ito po yung sabi ng Panginoon. You did not put oil on my head, but she has poured perfume on my feet. Next slide. Therefore, I tell you, her many sins have been forgiven, for she loved much. Amen? Anything na gagawin natin, yung act ng woman, gagawin po natin yan. Sasabihin ng Panginoon, for she loved much, sabi doon, I tell you, her many sins have been forgiven. Even but he who has been forgiven little, love little, sabi niya doon. Then Jesus said to her, your sins are forgiven. The other guests began to say among themselves, who is this who even forgives sins? Jesus said to the woman, your faith has saved you. Go in peace.
Next slide. Ito po yung ginawa po ng ating Panginoon. Sa babae, the aqua woman received a priceless reward. Ang sabi niya doon, Jesus turned towards the woman. Tingnan niyo ba ako? Hindi po karapat-dapat na tingnan po yung babae dahil babae po siya. At hindi po siya po pwedeng lumapit sa isang banal na Diyos dahil siya po ay banal. Hindi po siya karapat-dapat man lang na humingi po doon sa panal ng ating Panginoon. But Jesus turned towards the woman. Binigyan po siya ano tawag ito? Binigyan po siya ng importansya ng ating Panginoon. Sin have been forgiven, salvation, the receive of salvation, na nagkaroon po siya ng tinatawag na kapayapaan po sa kanya po buhay. And then next slide ay ganito. The act of the woman is a beautiful thing to our Lord Jesus Christ. Okay? Hindi ko na po babasahin. Dahil sinabi ko na po sa inyo yan, na ang act of woman is a beautiful thing to our Lord Jesus Christ. Next slide. Yan. Yan po yung ginawa po na babae. The beautiful things are Lord Jesus Christ. Ang binuhusan niya yan. The beautiful things are Lord Jesus Christ. Tigil mo na. It is the act of love, the act of humility, and the act of worship. Ikaw sa baba. Pwede po ba akong magtanong? Ang tanong ko po ay ito. Gaano mo kamahal si Lord? Mahal na mahal. Panitig ko po. Gaano nyo kamahal ang Lord? Mahal na mahal. Isa ko po, 3 beses ko pong tatanungin ito sa inyo. Hindi po kayo si Pedro. Pero gusto ko pong itanong ito sa inyo. Gaano nyo kamahal ang Panginoon? Mahal na mahal. Sobra. Kung sinasabi niyo kasing, Lord, I love you so much. Ang gagawin niyo po, wala yung tipong kahit hindi po kayo sabihan, gagawin niyo po yung bagay na para sa Panginoon. Ikaw sa baba. Ibig sabihin, offering sa church ay 1% lang po ng buhay po ninyo. Tithes is 1% lang po sa buhay po ninyo. Yung service mo sa Panginoon, yung time mo sa Panginoon, is 1% lang sa buhay mo. Ang sabi po nung scholar, mga kapal sa Panginoon, yung ginawa po ng babae, she poured out his alabaster jar. Alam niyo po yung katumbas po ng pagbuhos niya? Ang sabi lang, 1 taong sahod. Ibig sabihin, ito po yung kayamanan ng babae. Treasure niya. Meron siya, at yung treasure na ito, ay inaksaya niya lang po sa ulo at paa ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi na po natin tutularan yung ginawa ng babae na ibubuhos pa kung meron kang mamahaling pabango or anything na meron ka doon. Ang hinihingi ng Panginoon na ito, kaya mo bang ibuhos ang sarili mo sa Panginoon? Ibuhos natin. Kasama ba ako? Patanahin ko rin kayo. Kaya mo bang ibuhos ang buhay mo sa Panginoon? Alam niyo, totoo lang. Ang lakas ng salitang Amen. Amen. But, ito ba talaga ay totoo sa ating puso na kaya natin ibuhos ang buhay natin sa Panginoon?
Sabi na, pumasok yung babae. He cried out to the Lord. At sabi na, ibinuhos niya yung kayamanan. But the truth is, ibinuhos ng babae yung kanyang sarili sa paanan ng Panginoon. At pinakamagandang bagay na ginawa ng babae, sabi doon, the act of love, the act of humility, the act of worship. Habang ibinubuhos po, pakinggan niyo pa ako. Habang ibinubuhos po ng babae, yung alabaster jar, nagsasalita po yung disciple, nagsasalita po yung Pharisees, nagsasalita po yung mga tao, nagsasalita po si Judas. Never mind, ang ginawa niya, she poured out the alabaster jars. Ibig sabihin, wala akong pakialam sa inyo. Ginagawa ko ito dahil mahal kong Lord. Habang binubuhos niya yung alabaster jar, ang sabi ng Panginoon, leave her alone. These things, the act of a woman, is a beautiful things to me. Habang pinapusnasan ng babae, ng buhok niya yung pabango, yung luha niya ay pumapatak doon sa paanan ng ating Panginoon Jesus. Sabi ng Panginoon, these are some beautiful things to me. Question is, do you love the Lord? Kung mahal mo ang Panginoon, maglilingkod ka sa Kanya. Kung mahal mo ang Panginoon, ibubuhos mo ang buong buhay mo sa Kanya. Kung mahal mo ang Panginoon, kaya mong magbigay ng malaki para sa Panginoon. Kung mahal mo ang Panginoon, kaya mong aksayahin yung mga bagay na ipon mo para sa Kanya. At sasabihin ng Panginoon, leave her alone. This is a beautiful things to me. Amen? Alam niyo po, habang pinag-aralan niyo po ito, nakarelate po ako ng kaunti. Sabi ko, Lord, buhay po namin ay binuhos na po namin sa inyo. Sabi ko, Lord, ano pa ang meron kami na po pwede namin pong ibigay? Ano pa ang meron kami, Panginoon, na pwede mo pang ihingin para sa amin? Sabi doon, sino bang magsuko ng buhay alang-alang sa akin? Sabi ng Panginoon, you will receive 100 times. You will receive 100 times. Alam niyo, maaaring sa ibang tao, kalugihan ang pagbibigay ng buhay, ng talent, ng time sa Panginoon. Pero sa Panginoon, these are a beautiful things sa ating pong Panginoon sa Kristo. These things is a beautiful things sa ating pong Panginoon. Next time. If we are deeply in love to our Lord Jesus Christ, we can do even more than this. Kaya mong tanggapin lahat ng salita. Nasasabihin nila, baliw ka na. Extreme ka na. If we are deeply in love to our Lord Jesus Christ, we can do even more than this. Jesus did not hinder the act of the woman, even though He knew that the woman is a sinner. People can judge us, but Jesus can accept us. Ignore what people say. What matters most is what Jesus says.
Ignore everything. Ang mahalaga yung sabihin ng Panginoon. Sabihin nila, uy, bakit ka nagmati ng church? Ikakaunti lang naman sila sa church. Bakit mo ginagawa yan sa church? Bakit ka nag-dance? Hindi ka ba nahihiya? Ang pangit ng sayaw mo, hindi ka ba nahihiya? Ang pangit ng boses mo. Lord, then, kung malagay yung sasabihin ng Lord, sabihin na po yung mga, these are some beautiful things to do. Next slide. Kaya mo bang ibigay sa Panginoon ang bagay na mahalaga sa iyo? Kaya mo bang ipakita sa maraming tao kung gaano mo kamahal ang Diyos? Kaya mo bang tanggapin ang mga salita ng iba tao alang-alang sa Kanya? Kaya mo ba? Pwede ba tayong tumayo sa Panginoon? Kung halimbawa po naririto ang Panginoong Hesus, at totoo po na nandito po ang ating Panginoong Hesus, hindi mo man siya nakikita, hindi mo man siya naladama, ang isang nagpapatunay lang, naririto ang Panginoong Hesus. Sabi ng kanyang mga salita, 2 or 3, I am in the midst of them. Nararito siya sa ating kalagitnaan. Ngayon, kung nararito siya sa ating kalagitnaan, paano po natin ipapadama ang pag-ibig po natin sa Kanya? Kaya mo bang magpakumbaba sa harapan ng Lord? Kaya mo bang umubos siyang pasalamatan? Kaya mo ba siyang i-worship? Kaya mo bang ipakita sa iba na Lord? Kaya kong gawin ito dahil mahal kita. Sa iyo, paanan, aking kagalakan, na sa iyo ay lumuhod, paa mo ay mamasdan, ganda mo'y mamasdan ko, at ika'y palikuran, magamit kagalakan. Sa iyong paanan, aking kagalakan, na sa iyo ay lumuhod, paa mo ay mamatag, ganda mo'y mamasdan ko, at ika'y paglingkuran, magkapiling ka, aking kagalakan. Sa iyong paanan,
Panginoon, sa kapanatagan. Yes. Salamat po, Panginoon, sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa paglingap po sa amin. Yes. Salamat, Panginoon, mayroon kang inilaang bagay para sa amin. Yes. Salamat, Panginoon, we inherit the kingdom, Lord. Salamat, Panginoon, inalis mo kami sa makasalanang buhay. Salamat, Panginoon, nandito kami sa buhay na kung saan gusto mo. Yes. Panginoon, dinadalangin ko yung mga anak sa lugar na ito, Diyos. At isinasamo, Panginoon, na kung paano yung puso ng babae ay maging puso din po namin. Lord, kaya po namin ibuhos sa aming buhay. Kaya po namin ibuhos, Panginoon, ang mga bagay na meron kami, na importante kami sa aming Panginoon. Kaya po namin ibigay yan, Panginoon, dahil sa pagmamahal po namin. Marahil na iisipin ng maraming tao, Lord. Marami silang sasabihin sa amin. But Lord, hindi sa namin yung papasinin. Ang mahalaga sa amin, Panginoon, ay ang boses mo. Marinig namin ang mga salita mo. Leave you alone. Huwag niyo silang pakialaman. Dahil ang mga bagay na ginagawa niya, these are beautiful things to me. I pray, O God, na magawa po namin ang bagay na ito. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na tumutusok sa aming puso. Ang nagre-remind sa amin kung gaano ka namin kamahal. Kung gaano ka namin iniibig, Lord. And Lord, this act, Lord, of worship, this is an act of thanksgiving. This is an act of humility. The Lord, ang aming pong mga sarili, Panginoon. Panginoon, ibinubuhos po namin sa iyo. Ibinilo po kami para Panginoon sa iyong, para sa iyong kaluwalhatian at para po sa inyong pong kadahilan. Dito lang po ang buhay namin, Panginoon. Willing, Panginoon, na magpagamit, willing na magsuko, willing na magbuhos, Panginoon, para po sa inyong paanan. Thank you so much, Lord. Patuloy mo lang katagpuin ang bawat isa, Panginoon. Kahit nasa kanya-kanya po silang tahanan, at nasa kanya-kanya po silang bahay, Panginoon. I pray, O God, na patuloy niyo po silang pagpalain. Patuloy na i-bless ang kanilang mga buhay, at patuloy na ingat at gabayan. Salamat po. Inihahabilin ko po ang buhay nila sa inyong mga kamay. Sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Salamat po yung magsabi ng amin. Amen. So, sino po dito yung na-bless? Amen. Amen. Sige po, isa pong malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah. So, sa oras na ito, tayo po ay magbigay sa ating Diyos na buhay. Sabi doon ng ating butihing pastor, sabi niya, ano man ang ibibigay mo sa Panginoon, ito ay isang malaking bagay sa ating Panginoon Diyos. Buhay mo man ito, kalakasan mo man ito, finances mo man ito, ano man ito. Ito yung act of worship mo sa Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? At sige, sa oras na ito, tayo po ay manalangin sa ating mga handog sa ating Diyos na buhay. Sige po, taas niyo po yung inyong mga handog sa Panginoon dahil mahalaga po ang bawat handog na ilinalagay niyo po sa paanan ng ating Panginoong Jesus. Amen ba? Amen. Sige, sabayan niyo po akong ipanalangin ang lahat ng handog na yan, ang lahat ng mga prayer request niyo, sinulat man ito o hindi, ang Panginoon ang siyang tutupad or sasagot sa lahat ng ito. Amen po ba? Amen. Sige, tayo po manalangin. Hallelujah, Jesus. Oh Lord, we worship you. We glorify your name. We bless your name, Jesus. We thank you, Jesus, for your words in this morning, oh God. Salamat, Lord, sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, dahil ginising mo po ang aming mga spirito, Panginoon, patungkol
sa pag-act, Lord God, of worship sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay sa iyong ubasan, Panginoon. Alam namin, Lord, na anuman ang ibibitawan namin, Lord God, na pagbibigay sa iyo, ang kalakasan man ito, ang paglilingkod namin, Lord God, ang aming mga talento, Panginoon, Lord, ang aming mga finances, anuman ito, Panginoon, alam namin, Lord, sa iyong harapan, ay napakahalaga ito, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, anuman, Lord, ang iaalay ng aking mga kapatid sa umagang ito, Lord God. Patuloy mo po itong katagpuin, Panginoon. Ito man sa finances, Lord. Alam mo, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa na nandirito, Panginoon. Ito man, O Diyos, sa sakit at karamdaman, kagalingan, Lord God. Ito man, Panginoon, sa negosyo, Panginoon. Ito man sa trabaho. Ito man, Panginoon, sa kanilang family, restoration man ito, Panginoon. Lord, sa pag-aaral man ng mga estudyante, Panginoon. Ano man ito, Panginoon. Lord, inaalay namin ito sa umagang ito at nagdedeklara kami, Panginoon, ng pananampalataya, Panginoon, na anuman ang aming iaalay sa iyo sa umagang ito. Dalangin namin, O Diyos, na ito po ay katagpuin ninyo, Panginoon, maging sa mga ikapo, Panginoon, maging, O Lord, sa mga love offering, maging, O Diyos, sa mga prayer request, sinulat man ito o hindi, Panginoon. Lord, iaalay namin ito dahil nagtitiwala kami sa iyo. Iaalay namin ito dahil nag-aantay kami ng kasabutan ng aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Dahil sinabi mo, O Diyos, pag kami kumatok sa iyo, ikaw po ay pagbubuksan mo po kami. Pag kami ay nagsik sa iyo, Lord, katagpuin mo po kami, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na aming inaalay sa iyo, it is act of our worship sa iyo. At alam namin, mahalaga po ito sa iyong harapan. Kaya naman, Panginoon, ano man ang iaalay namin sa umagang ito, patuloy mo po itong i-bless ng 100 folds, Panginoon. Dahil ito po, Panginoon, ang itataya namin sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Kaya naman, Lord, nagpapasalamat po. Dahil lahat po ng iaalay namin sa iyo ay hindi po, Panginoon, masasayang. Bagkos ito po ay worthy sa iyong harapan, Panginoon. Salamat, Panginoon. At Lord, salamat sa aming butihing pastor, Panginoon, na si Pastor Francis, Lord God. Salamat sa kanyang buhay. Salamat, Panginoon, Lord God, sa patuloy, Panginoon, na pag-aalaga niya sa lugar ng San Mateo Rizal, even though, Lord, na siya po ay na-assign sa Tugigaraw. Grabe naman, Lord, ang ibinigay mong puso sa kanya, sa amin, sa lugar na ito. Kaya naman, Panginoon, nagdedeklara kami ng pagpapala sa kanyang buhay. Nagdedeklara kami, Panginoon, sa lahat ng kanyang misyon ay patuloy mo po itong pagtagumpayin, Panginoon. At sa lahat, Panginoon, Lord God, ng gagawin niya, alam namin, Panginoon, nasasamahan mo siya, Panginoon. Ama, pagpalain mo po, maging ang congregation, Panginoon. Dalangin namin, Lord, nabigyan mo po kami ng excitement, Panginoon, sa araw ng September 15, Panginoon, to witness your goodness, Panginoon, sa lugar ng arena, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na makasama ang lahat, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na may gagawin ka sa lugar ng arena, Panginoon. Lord, we expect an expected thing, Lord, na gagawin mo sa lugar na yan, Lord God, para kami palakasin sa buhay paglilingkod namin, Panginoon. Ama, maraming pong salamat, Panginoon. At Lord, ito po ang aming sawot na langit sa matalis sa pangalan ni Jesus. Everybody says, Amen and Amen. Hallelujah. So, welcome po dun sa mga bagong dating po, bagong talo sa church na ito. Ang ating gawain sa next Sunday po ay cancel po. Amen. Tayo po lahat ay pupunta sa Inares ng 11:30 po at tayo po doon ay sasamba, magpupuri sa Panginoon sa lugar ng Inares. Amen po ba? Amen. Amen. So, God bless us all. Any announcement? Sige po. Okay.
church po sa... Thank you so much. Next Sunday. Ang church po sa bansa... Sister Guy. Ngayon lang. Dito ang Paul's Gate. Kaya po, 11:30 maghihintay ang band sa Bigyawan, sa kanto. Bago tumating ng outpost. At yung isang band po dito sa Maryland. Ang church po sa Sister Guy. Kaya wala po kong gagawin. Sasakay na lang. Kain. Dito po, siguradong pupunta. Kaya po, i-set ko po ang pangalan kay Sister Divine. Lahat po nung pupunta. Tingnan mo, God bless us all. Dek, kapo, sa sinangan. Nak, pupunta kayo. Silangan po. Matandaan sila sa silangan. Kailangan po natin yung band sa alam mo, ginayad natin. Silence of dawn, I feel your presence, Lord. Oh, every ray of sun that rises reflects your immense love. Oh, with a heart full of gratitude, I bow down before you. In your light I find direction to live what you have for me. Worship the Lord Jesus with all your being, with all your soul. He is worthy of all praise, King of kings, Savior. In the battles of my daily life, I find strength in you, Lord. Your word is my guide, a beacon that lights my inner self. With a heart full of gratitude, I bow down before you. In your light I find direction to live what you have for me. Worship the Lord Jesus with all your being, with all your soul. He is worthy of all praise, King of kings, Savior. In the battles of my daily life, I find strength in you, Lord. Your word is my guide, a beacon that lights my inner self. With a heart full of gratitude, I bow down before you. In your light I find direction to live what you have for me. Worship the Lord Jesus with all your being, with all your soul. He is worthy of all praise, King of kings, Savior. Even in pain, in the storm, I will worship you, Lord. For I know that in you there is truth, eternal peace, pure love. Worship the Lord Jesus, Jesus with all your being, with all your soul. He is worthy of all praise, King of kings, Savior. In the end when I meet you, in eternal glory I will praise you. Worship the Lord Jesus, our kind light and peace.
even in pain. In the storm, I will worship you, Lord. For I know that in you there is truth, eternal peace, pure love. In the end, when I meet you, in eternal glory, I will praise you. Worship the Lord, Jesus our guide, light